Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako, walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! Magandang gabi po sa inyong lahat, and it's a Monday again po at start of the Holy Week, pero nandito pa rin po ako sa inyo, and to end my Women's Month celebration, maganda po ang aking guest. It's gonna be a very inspirational and exciting kwentuhan at chikahan po. Pero bago tayo magsimula sa ating magandang chikahan, ang sabi ko nga, make it a habit every Monday, Wednesdays, and Friday. Of course, start the week with me, Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday naman po ang aming podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion. And every Friday naman po, Coffee Chat with David. Lahat po yan, 7 o'clock. And you can watch it po sa aming Facebook page ng Ignos Novus Artist Management, and same po syempre sa aming Instagram. Plus, you can follow, like, and subscribe our TikTok account, ignosnovus.official. Plus, please follow, like, and subscribe din po ang aming mother company na First Son Production with the Facebook and Instagram, First Son Production. And of course, mapapanood nyo po lahat ang aming lives, ang aming Way Back Wednesday, ang mga events namin, ang mga coming up shows po namin, pati yung mga teaser and feedbacks from our theater show sa aming YouTube channel na First Son Creatives. Ayan. Maraming salamat. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa aking guest. This first time ko magkakaroon ng guest na in uniform. And I'm so excited to know more sa aking guest, being in the military, being a mom, and also being an entrepreneur. O di ba? Ang dami. Paano na i-squeeze nitong ating mother na ito? Please welcome Head of the Reservists and Retiree Affairs, and MC9. Please welcome Colonel Belinda R. Ferrer Alonto. Hi, good evening po, Mommy Ray, and good evening sa lahat ng nanonood ngayong gabi. Yeah, magandang gabi po, Coronel. Paano ba tatawagin ko? Coronel, Mommy Beng, anong gusto niyo po? Mas maganda po siguro yung Mommy Beng. Yan, usapang Opo. Mommy po kasi kaming dalawa, Yes. maniwala kayong paano maging strong, independent woman. Eto tayo, Mommy Beng. Mommy Beng, tiga saan ka? Do you have a province? Yes po, Mami, ang mother ko is from Iloilo, ang father ko is from Pangasinan. So, I am a combination of Ilongga and Ilocano. Okay. But I was born and raised in Manila. So, Opo. Malilenya. Pero nakaka-visit ka naman sa province. Yes po, naka-visit naman po, especially during vacation. So, nung bata, nakaka-visit sa province at naranasan mo yung buhay probinsya. Yes po, naranasan ko rin po yung buhay probinsya. At buhay probinsya ng mga bata na naglalaro sa labas. Opo, naranasan ko yan. Anong mga favorite na laro ni Mommy Beng? Naranasan kong mag-Chinese garter. Favorite natin. Varsity po ako dyan. Ay! Naranasan kong magpiko, Okay. magpatintero, Yes.
maglangit lupa. Ano yung langit lupa? Yung tatakbo ka sa taas, medyo elevated, pag Okay. langit, then pag lupa, hahabulin ka ng Ah, kaya. okay. Oo. Oo, natatandaan ko na yan. Oo. Yun, nalaro ko yun lahat, Mami Ray. Wow. So, ang saya ng feeling na gano'n, no? Kasi yung kids nowadays, hindi na nakakapaglaro ng ganyan, eh, no? Yes, Mm-mm. opo. Nakakalungkot isipin na Mm. yung mga kabataan ngayon is more on Gadget. gadgets. Yes. Kasi parang tayo naturuan talaga ng hirap at tumayo pag nadapa, eh, no? Opo. Yan. So, Mami, sabi mo nga laking Manila ka. So, dito ka na nag-aral, dito na from elementary to college. Yes po. Okay. Ano ang tinake up mo nung college at napunta ka dyan sa posisyon mo ngayon? Actually, nung college, Mami, nag-aaral ako sa Adamson University. Okay. Ang course ko is political science. Kaya So, pala. kamusta sa mga political science Okay. dyan? Opo. Kaso lang, napunta ako sa ganitong profession because siguro it's the passion of serving Mm-mm. more than anything else. Okay. Mhm. Kasi akala ko, di ba, usually po pag political science, go to law eh. Parang Yes, pre-law. opo. So, Mm-mm. hindi mo na tinuloy yung pre-law. Hindi na po ako nagkaroon ng chance na mag-aral ulit ng LLB or Mm-mm. ng law. Yeah. Pero po, nag-masters na lang po kami. Okay. So, dahil dyan sa college mo, kaya ka napunta sa pagiging, nandito tayo ngayon sa military and to serve. To Opo. serve. Siguro it's more on the passion, Passion. oo, than the course itself. Okay. Opo. Mami, kasi di ba marami sa military, saan service ka? Ako po ay nasa Philippine Navy Marines. Wow! Okay. Mahirap ba? Mahirap ba? Lahat naman po walang madali Yes, na yes. training. Oo. Opo. But I am proud to say that yung training namin sa Marines is one of a kind. Oh. Yeah, because of the discipline. Okay. Yes. So iba-iba pala yung training. Opo. Okay. So ayan, nakikita natin yung mga training ni Mami. Pero di ba ang training, Mami, hindi naman one time lang. Parang you always have like every year ba? Paano ba? Enlighten us. Opo, meron po kaming mga career course na sinusundan Okay. and specialization courses Mm-mm. na dapat mong matapos in Mm-mm. order for you to parang ma-promote, Mm-mm-mm. para makakuha ng Yeah. position, ng Yes. designation, ganun po. Eto, Mami, curious lang ako, bago tayo yung bang training ng pagiging babae, same din ng training ng lalaki once you enter the Marine Corps? Yes, sa Philippine Oh. Marines po, it's all the same. Okay. Pag pre-entry pa lang, kung ano yung buhok ng lalaki, pareho namin. Talaga? Then, kung ano yung training nila, pareho din po ng ginagawa nila yung ginagawa namin. Though, we have to be honest that in some aspect, there's always a limitation because the physiological Yes, exactly. ng lalaki sa babae. Mm-mm. But, yung training itself and the standard are all the same. Wow, so strong talaga si Mommy Beng. Pero bago pa natin lawakin itong ating pag-uusap kay Mommy Beng, mag-hi tayo. Ang dami nang nag-hi dyan. We're gonna say hi. Of course, good evening, Peter. Magandang gabi. Ayan na ang bebe ko. Hi daw, bebe ko. That's my daughter, si Gail. And then, of course, si Daven is here. Good evening. Our host in every Friday namin ng Coffee Chat with Daven. And then, Kael is here. Good evening, Mom. Oh, sabi niya, good evening. And good evening po, Derek Rodel. Derek Rodel is watching. Si Franz is also here. Hello po. And, ayan, si Jonah. Magandang gabi po. Staff ko. Okay. Sige po. Good evening po. And sabi ng daughter ko, good evening po, Mami Ray, bebe ko. Ayan na. Si Mami. And of course, Lara Maxine is also here. Good evening po. Sabi ni Lara, wow, Pangasinan. Greetings from Pangasinan. Ay, oo nga, umuwi po yan si Lara. Our intern, nasa Pangasinan po sila ngayon. Meron pa ba? Ayan, si Oktubre. Good evening, ma'am. Watching from the MBGL, ma'am. Marine Base Gregorio Lim. Oh, okay. Magandang gabi po. May palakpak pang anak ko. Si Zina, good evening po. Watching from Pangasinan. Ayan. Okay. And then si Winder. ... lang po. And si Ranel, Happy Women's Month. Meron pa ba? And, ayan si Lara. Okay. If you have any question kay Mommy Beng, you just drop your questions sa comment section at
sasagutin ni Mami Ben yan, Mami. So, nasa military ka na nung naging mommy ka o paano ba? Actually, nasa military na po ako. I served Oh. 20 years already in the military before I became a mom. Okay. So, I got pregnant at the age of 42 wow. and I gave birth at the age of 43. Okay. So, medyo mahirap. Opo. Gaano kahirap yung pagbubuntis mo na nagsiserve ka? Mahirap po talaga kasi dahil 'di ba nandun na sa edad na high risk, 'di Yes, ba, exactly. Mami Ray? Yes. So andun yung first trimester ko na talagang medyo bedridden ako. Complete bed rest ka. Hindi naman po complete bed rest, Yes. but pag may time na hindi ko talaga kayang pumasok, Yeah. hindi talaga ako papasok. Opo. Mm. Siguro sabi ng Marine Corps is binigyan nila ako ng malaking consideration kasi natuwa sila. Yeah. Actually, nung nakita nila na nag-asawa na ako at magkakaroon na ako ng anak. Yes. Opo. So, how old is your daughter now? She just turned 6 last 6. February 5. Okay. So, medyo umabot ng pandemic. Yes po. Actually, pandemic baby na siya. Pandemic kasi baby. 2020 siya pinanganak. Yes, 2020 pandemic. So, mas lalong mahirap. Opo. Paano ka nanganak? Pandemic bago sa lumabas. Nanganak ako, Mami Ray, February. February okay. 5. So, March 12. Yes, Nag-declare ng closed yes, exact. sa lahat. Oo. So, doon kami medyo nahirapan kasi wala pang, almost 1 month pa lang yung baby nung nangyari yung pandemic. Tapos, paano yung check-up? Ang hirap. Di ba, Opo. usually, pag baby, every month yung check-up. Check-up, yes. So, eto na, Mommy. Mommy ka na. And Opo. then, your daughter is a special. Diba? Yes. Kasi nga sabi mo, siguro because of the late pregnancy and then do sa risk of pregnancy, baka yun yung naging reason, di ba? Paano, nung nakita mo siya and the doctor told you na your daughter is a special, paano mo natanggap? Anong reaction? Actually, Mami, nalaman namin na si Rosie Bell is a child with special needs after birth. Oo. And actually, nung nalaman namin siya, yung acceptance namin nandoon agad. Bakit? Okay. Kasi pinag-pray ko yan, Mami. Pinag-pray ko na magka-baby ako. Pinag-pray ko na babae ang anak ko. So, answered prayers lahat. Yes. Pinag-pray ko na healthy siya. Yeah. Kaya, with her case of trisomy 21 Down syndrome, hindi siya in-open heart surgery. Yes. So, nag-closed yung heart niya, nagbuo yung cranial niya, yung brain niya. Yeah. So, almost wala kaming naging issue sa kanya physically. So, everything is answered prayer. Kaya nung nalaman namin ng husband namin, meron agad kaming, yung parang DepEd na nasa tabi namin to advise, as in to console us. So, even yung DepEd, nagulat siya, Mami, bakit daw ganun yung acceptance namin sa anak namin? Yes. Kasi sabi namin, Mami, every child is a blessing. Yes. Yun nga, sabi mo nga, ang bilis ng acceptance eh. 'Di ba? Yun yung kailangan tanggapin. Opo. Kaya lang pandemic. Paano yung check-up niya? Doon kami medyo nahirapan, Mami, kasi pupunta kami ng St. Luke's BGC. Doon kasi siya pinanganak eh. Pupunta kami ng kailangan naming magpa-triad para lang magpa-check up and magpa-book sa doktor niya na nandoon talaga dapat yung doktor niya. Ayan, si Roslyn, tama? Rosie Bell. Rosie Bell. Ayan, ang cutie-cutie ni Rosie Bell. Oh, she's so pretty. Oh, she's so pretty. Tapos, Mami, so ang hirap. Kasi, di ba, limited yung, at least ikaw, nasa militar, parang merong Access. di ba? Pero kasi mahirap pa din because of her condition. Opo. Tapos, COVID yun eh. So, ang hirap. Mahirap talaga, Mami. Kaya yung early intervention namin sa kanya sa therapy are all online. Ang hirap. Opo. Ang hirap kasi hindi madali. Tapos, you're paying the therapist and ikaw yung nagtuturo sa kanya ng dapat niyang gawin. Yes. Opo. Kami sa military kasi hindi kami nag-work from home dahil Yeah. frontliner kami. Of course. Opo. So, kailangan ko pa rin pumasok. Then, pagtulungan namin ng father niya kung paano siya i-execute yung mga therapy na dapat gawin sa kanya. Tapos, ang hirap pa sa'yo because you're a frontliner, before ka pumasok sa bahay,
you have to steril all your, Opo. ikaw sarili mo, tsaka yung gamit mo, di ba? Opo. Ang maganda lang, si husband ko po, yung ama niya is very strict that I have to confine myself sa restroom for an hour. Yeah. Then mag-wash up and everything bago humawak ng baby. Kasi po, with the case ng mga child with special needs, mas mahirap na may mangyari pa sa kanila with their Exactly. current situation. Okay. So, ayan na. So, nakikita na natin yung struggle, yung hirap, di ba, Mami? So, nag-open ang pandemic. Pero meron sinabi si Direk Rodel, parang may nakita ko dyan. Sabi ni Jay Ali, so proud kami from the MC9 family po. Ayan, mukhang, oo. Tapos sabi, mapagpalang araw po. Ang hirap sabihin nung name, baka magkamali ako. Almam Sulyan. Ayan, ganun. Tapos, si Winder, sabi niya, good evening po, watching from Ternate. And, yan, one of our artists, si Angela. Hi, Mami Ray. And then, sabi po ni Derek Rodel, salute sa lahat ng mga ina. Happy Women's Month. And, nag-opo ang anak ko, hindi ko alam bakit. Tapos, ayan, opo. And then, si Lara, sabi, cute-cute ni baby girl. Ang cute daw. Ayan. So, Mami, nag-open na. Pandemic na. Opo. 'Di ba? So, eto na yung time na ilalabas nyo siya. May scared ba no after pandemic nilalabas nyo siya? Yes, actually. Siguro dun namin na-realize na-realize pala nung anak namin na may iba pang tao aside from us. Okay. Na pag binababa namin siya sa sahig, kasi naglalakad na siya Opo. tumatakbo siya papalapit sa amin pag nakita ng ibang tao. Okay. Oo. So, yun yung medyo naging struggle namin on how to introduce her and to socialize her with other people and other kids. Okay. Kasi sabi mo nga meron siyang developmental doctor. Yes. So, ina-assess siya, diba? Opo. So, tapos meron mga exercise na kailangan gawin. Sa So, nakakasunod naman siya. Opo. Very lucky din kami kasi very witty si Rosibel. Yeah. She's very smart actually. Opo. Kaya yung paglaban, pagsulong sa education niya, yun yung bagay na hindi namin titigilan mag-asawa. Importante. Opo. No? So, Mami, you're in the military, 'di ba nga? Tapos meron kang special. Kasi mahirap na yung maging nanay ka na may anak eh. Totoo. Mas mahirap ang maging nanay na may special child. Opo. Paano mo na i-squeeze yung ano mo, yung schedule mo? Hindi talaga madali, lalo na nung mga unang panahon na kasama ko siya lagi sa opisina. Actually, nag-uopisina na po yan sa amin. Oh. Oo. Tinigil ko na lang nung sinabi ng mga personnel ko na, ma'am, dapat bigyan natin ng sweldo si Rosibel kasi nagme-messenger. Sabi ko, hindi, wag na, sayang yung pera. Wala tayong pang sweldo sa anak. So, mahirap po kasi I have to wake up early. Yes. I have to prepare her for her therapy. Kasi yung therapy niya is 10, but she has to wake up at 7 and leave 9. So, pag may mga time po na wala akong conferences and meeting, nagpapaalam po talaga ako na, sir, pwede po, hatid ko lang si Rosibel sa therapy. Sir, hatid ko si Rosibel sa school. Ganon din, babalik ako ng office. Then, pagbalik ko sa office, nandun din si Rosibel. So, if I'll be staying there longer until 10, nandun din siya talaga sa opisina. Okay. So, nag-o-office din talaga siya. So, I gave her things na pagkakaabalahan niya, mga materials, iPad sometimes, then drawing materials, then yung mga toys niya po sa opisina. So, yung sabi nyo nga, yung therapy niya is nag-start ng 10. How many hours yung therapy niya? Meron siyang therapy na 1 hour a day. So, meron po siyang, sa ngayon, twice a day kasi wala pang another schedule for therapies. But, nire-request na siya na twice yung speech therapy niya po. Okay. Kasi nasa prompt na siya. Yeah. Okay. Kasi sa condition niya is more of speech pattern. Opo. So talagang para, yun naman tayo eh. Pero at least narinig ko madaldal eh. Opo. Madaldal siya, di ba? Nakakatuwa. And then, saan mo siya nakikita ng ano yung gusto niya?
Si Rosibel actually, she loves dancing and singing. Mm-mm. Yung type nila ng spectrum nila, Yeah. yan yung ano nila, yan yung pinaka-talent nila Yeah. na nakikita ko, singing Mm-mm. and dancing. Even Yeah. with the other, like her, Yes. na may spectrum ng Yeah, Down that- syndrome, yeah. yan talaga yung ano nila, yung inclination. Yes, yung singing and dancing. Opo, singing and So, dancing. ano yung may plano ba na i-enroll siya sooner or later sa dance class or singing class? Yes, singing class. Nakakatuwa nga, Mami Ray, kasi yesterday, nag-join kami ng Happy Walk. That is our second time. So, Wow. meron sila doon na isa na kids groove na kung saan is meron silang parang free Mm-mm. dance lesson sa mga spectrum ng Downs na Mm-mm. may talent for Ayan. dancing. Opo. Ngayon, nakita siya. So, nakita siya yung celebrity dancer at Yeah. natuwa sa kanya. Sabi na, i-join mo siya sa contest namin. Yeah. We're just waiting for them na magkaroon ng session sa Trinoma or sa North EDSA Yeah, because yeah, that's much closer to us. Mm-mm-mm. Dahil po ang session nila ngayon is Tansa and Laguna. Yes, no? Mm-mm. Nakakatuwa naman. Mami, di ba ang hirap ng pinagdadaanan ng isang ina na may special child na nagagawin mo lahat kung ano yung para sa kanya di ba? Opo, totoo yun. Pero mas gano'ng kahirap yung bang pumupunta ka, at least now, katulad nung kahapon nag-walk kayo, sabi mo, may mga taong nakita siya, na-accept siya, pero gano'ng kahirap, gano'ng kasakit pag nakikita mo yung anak mo may nakatingin na parang tinitingnan siya ulo hanggang paa, or binubuli siya. So far po, Mami, wala pa akong na-experience talaga na binuli siya directly. Mm-mm. At tingin ko, hindi ko yung papayagan. Yes. Opo, being a mom, we're always there to protect our kid, di ba? Yes. Yung tumitingin sa kanya, yes, meron yun na minsan, tinitingnan siya simula ulo hanggang Yes. paa na parang ginajudge sila. Opo. Mm-mm. Ang ginagawa ko lang, tinitignan ko yung tumitingin, then niningitian ko. Yes. Opo, kasi sabi ko nga, maybe they don't understand or they don't know. Mm-mm. Pero pag may nagtanong sa akin about sa case or spectrum ng anak ko, I tell them. Yeah. Because I want them to know and I want them to be educated on that aspect. Okay. Ay, basahin muna natin ulit yung mga comment section. Ayan, basahin natin ang mga comment section dyan. Ayan po. Sabi ni Zina, idol na po agad kita, ma'am. Sabi ni Zina. And then sabi ni Fiona, Mommy Ray, and then good evening po sa inyo. Yes, Fiona. And then sabi ni Joy, no love is greater than a mother's love. Salute to all Marines moms. Deputy Yan. ko yan. Adep. Magandang gabi po, Ma'am Joy. Ayan po. And then, meron pa? Wala na. So, ang sarap i-educate, no? Na-experience mo na ba na may na-encounter ka na while you're having like in this restaurant or sa ibang lugar na parang lumapit na sila sa'yo, parang sinabi nila, bakit anong nangyari at naging ganyan yung anak mo? Have you experienced that? Kasi maraming mommies na i-experience yan eh. Luckily, Mami, no. You're so Oo. lucky. You know why? Kasi I always post for inclusivity. Everywhere I go, since pinanganak ko si Rosibel, sinasama ko siya kahit sa duty ko, sa trabaho ko. I always exposed her. Sa social gatherings ko with my friends and Yes. other gatherings, talagang sinasama ko siya. And when they asked, that's the time na sinasabi ko yung situation niya. If they don't ask, I don't say anything. Yes, because I want her to be treated Normally. just like the other kids. Yeah. So, kaya po siguro walang nagsasabi or nagtatanong sa akin ng ganun, ano nangyari or whatever. Because from the start po talaga, in-expose ko na siya. I really hope this advocacy for inclusion sa lahat ng bagay pagdating sa anak ko. Because I believe yun yung kailangan nila. They should be treated fairly and the same sa other kids. Yeah, yung parang sobrang normal na parang kung anong ginagawa nung normal kids. Kasi tayo we treat our kids or our daughter as normal kids. Yes, not totoo po special, yun. diba?
Yan. May nakita ko dyan, nandyan ang aming mahal na Nanay Jane. Sabi nga ni Nanay Jane, ayan, may nakita ko, sabi ni Nanay Jane, ay, good evening po, God bless po sa inyo, hero nanays. Hi Nanay Jane, we miss you. Ayan. So, nasaan na ngayon si ang iyong daughter? Ano na siya ngayon? Naka-inclusion na ba siya? Hindi ka ba nahirapan hanapan ng school? Si Rosibel? Actually po, at first talaga nahirapan kami because, di ba po, as they age, kailangan talaga nilang mag-aral. Hindi po pwedeng nasa bahay lang sila. Especially nung in-advise sa amin nung DepEd, Mami Ray, na ipasok siya sa regular school at wag sa SPED because sa regular school, she will learn a lot. Hindi gaya sa SPED na parang matututunan niya yung mga ginagawa nung same spectrum niya or other spectrum. So, at first, nahirapan po kami. Marami kaming trials na school. Yeah. But luckily, thank you din. Shout out sa Obi Montessori Green Hills. Wow. Shout out for accepting Rosibel into your school. So, isa po ang Obi Montessori Green Hills na tumatanggap ng inclusion not only sa spectrum ng Downs but also to autism and others. Oh. Opo. Kasi not all school no? Yes, not all school po talaga. May napuntahan kami na Montessori din. Ang sagot nila sa akin that time is, hindi pa daw nila kaya. So, binalik ko sa kanila yung tanong. Sabi ko sa kanila, kailan nyo po kakayanin? Sabi kong gano'n. Kasi kami pong magulang, ang gusto namin is maging independent at maturuan yung anak namin with special needs. But, remember, we cannot do it alone. We have to have the support of the LGUs. We have to get the support of the education side and others po in order for us to help yung child namin with spectrum. Yeah, tama. Kasi, sabihin natin, aminin natin, sa Pilipinas, limited pa eh. Totoo po yan, Limited Mami school Ray. pa for the kids with special needs. Yes, opo. Not, especially on private school. Yes, opo. Kasi marami sa public eh. Pero hindi naman kasi natin lahat kaya na mga nanay na ipasok sa private eh. So dapat talaga our government will tulungan din tayo. Yes no? po, Ayan. po. So ayan, meron pa ako sabi ni Direk Rodel, good thing at supportive sa inyo at sa baby nyo ang mga superiors nyo sa kampo. Oo nga, no? Yes po, yun po yung isa sa ipinagpasalamat ko, Mami Ray. At Yes. pinagpasalamat ko po talaga sa Philippine Navy and Philippine Marines na every time na sinasama ko yung anak namin sa mga social events and occasion, tinatanggap nila siya. At natutuwa pa sila actually Yes. na na-expose siya sa trabaho ko. And kasi po very witty si Rosibel, so nai-entertain sila sa kanya actually. Kaya po maraming salamat talaga sa mga seniors ko, sa commandant ko pababa for welcoming Rosibel into the organization. Yun nga, Mami. Kasi sabi mo nga na si Rosabel lagi nasa kampo, lagi Opo. kasama mo. Okay lang kay Daddy na nakakasama mo siya? O kayo, halinghingan kayo ng alaga kay Rosibel? Since na nagtrabaho na po kasi si Daddy ngayon, nagtuturo na siya, so talaga pong ako kasi yung mas malaki opportunity na isama ko yung anak namin. Yes. Opo. But, pag may time naman po na work at home siya, online yung class niya, si Rosibel po nasa bahay. Opo. So, siya ang nagbabantay sa kanya. Yeah. Okay. Eto, Mami, tatanong ko. Kasi sabi mo nga, mas more time siya sa'yo. Pero aminin natin, pag babae, makadaddy. Yun po yung hindi ko masabing totoo. Kasi yung anak ko, makadaddy siya, pero mas makamami po talaga siya. Kahit na ako yung, sa amin kasing mag-asawa, ako po yung nagdidisiplina talaga. Ako yung nagagalit. Yes. Pero pag nagkasakit siya or pag may kailangan siya, kay mami lagi ang takbo niya. Yes, di ba? Opo. Ganon. Pero makikita mo, iba yung pakiramdam mo pag kasama niya ang daddy. Di ba? Na parang, Opo.
aminin mo, mami, parang ang lahat binigay mo sa kanya, pero minsan pag nandun siya sa daddy niya, bakit parang hindi mo ginagawa sa akin yan? Ah. 'Di ba? Peace, Daddy, ha? Peace, Oo. Tom. Pero, talagang mas malapit sa akin yung anak ko. Sorry talaga, ha? Sorry, Tom. Pero totoo yun. Mas malapit Diba? talaga siya sa akin. Yes, no? So Pag that's nice. Nagsiselos lang ako sa kanila pag nagpipicture sila ng sila lang. Tapos yung ngiti ng anak ko, Oo. napakaganda. Oo. Sobra. Oo, yun. 'Di ba, no? Bakit pag nasa daddy ganito, bakit pag sa akin, 'di ba, no? Kasi, Minsan nakakatampo, pero okay lang yan. Meron ako nakitang tanong ni Direk Rodel, which is, ayan, sabi niya, at, okay, meron ako nakitang tanong ni Direk Rodel, which is, tatanong ko din sa'yo, pero which is, ang ganda din, sabi niya, bilang isang ina, ano-ano ang greatest fear mo para kay Roosevelt? actually, ang greatest fear ko sa anak ko is yung, I think every mom will agree, yung mawala sila sa atin. Diba? Yan talaga, yan yung isang bagay na hindi ko ma-imagine na yan yung ako natitiri ay. Kasi yung anak ko, iniisip ko pa lang na mawawala na siya, hindi ko na po siya kaya. Yeah. So yun yung greatest fear ko talaga, yung mawala yung anak ko sa akin. Yeah, no? And yun yung bagay na hindi ko hahayaan. And I believe every mom would agree na hindi hahayaan at ilalaban natin yung anak natin kahit hanggang saan. Pero yun talaga po yung pinaka-greatest fear ko, yung mawala yung anak ko sa akin. Oo. Kasi, aminin po natin hindi, some of the, medically, they're giving us, pag special kids, they're giving us like a limit life. Yes, opo. Sinasabi nila na your child is going to be rich lang hanggang ganito. We have to accept, pero napakasakit, di ba, mami, no? Opo. At saka ano po, hindi ko talaga siya tinatanggap, mami, kasi ilalaban ko siya. Hindi naman siya sakitin. Hindi po kasi breastfed siya for 2.5 years. Wow! So parang, Yes. ano pala, kaya hindi siya sakitin, which is very, very nice, no? Opo. Oo nga. Mami, yun na nga, ang dami mong ginagawa eh. Pero nandito na ba yung product? Kasi Opo. ano po, si Mami Beng, hindi lang po siya nasa militar. Sasabihin ko po sa inyo, isa rin siyang entrepreneur Opo. na madami din siya binibentang product. Sabi ko sa inyo, ganyan kaming mga mami. Hindi lang work. Meron pa kami pagiging entrepreneur namin. 'Di ba, mami, no? Opo. Yan. So, pag-uusapan po namin yung mga items or mga products ni Mami Beng na which para ang sarap-sarap po namin at bakit niya naisipan pa niya magkaroon ng mga ganitong products at paano pa niya nakuha yung time na maibenta to? 'Di ba po? Kasi sa sobrang busy na niya po being in the service, tapos having Roosevelt pa, tapos eto pa yung mga products ni Mommy na i-explain niya po sa atin isa-isa. Ayan, hintayin lang po natin. Eto na napakaganda. Na hindi ko, ang dami eh. So, eto na, ang mga products ni Mami Beng na pag-uusapan namin. Eto na po, yan. Tapos, Mami Beng, bakit mo naisipan pa magkaroon ng ganito? Kasi, Mami Ray, di ba, pag ikaw ay may anak na may special needs, magastos. Magastos po talaga. Magastos po ang therapy. Hindi Yeah. po mura ang therapy. Kada oras po ang bilang ng therapy. Exactly. Opo, at hindi po yan sa isang beses lang sa isang linggo. Yeah. So, madaming beses po yan. Plus, yung pag-aaral niya pa. Siyempre, may mga pangangailangan pa siya. So, sabi ko po, nung baby siya, bakit hindi ko siya i-put up ng negosyo na pupunta directly sa account niya? Opo. So yun yung ginawa ko. Para sa account to, sa future ni Roosevelt. Yes po. At Wow, that's Mami, nice. yung iba, ito na ang nagbabayad ng therapy niya actually. Wow, that's really, really nice. Opo. Oo. Kasi syempre, di ba, minsan dumarating naman tayo sa pagkakataon na nagigipit talaga tayo dahil sa dami ng gastos natin. So, ito pong negosyo ni Roosevelt, ito na yung nagbabayad ng therapy niya para hindi mahinto.
yung kanyang therapy. Yes. So, introduce na natin itong mga products mo. Dito muna tayo, Mami. This Apo. one, nasa bottle pala. Rosie Opo. Bell Gourmet. Kay Rosie Bell pala talaga. Opo. So, pure crab paste. Naku, ang sakit po ng ulo tsaka high blood to, pero masarap to. Mas lalo na sa mainit Init na na kanin. Yan. Yes. Mm. Opo. Explain nyo to, Mami. Ano to? Opo, actually nagsimula kami nito po 3 years old pa lang, 3 or 2 years old pa lang si Rosie Bell. Nag-start kami kasi gusto ko pong bigay sa kanya negosyo is yung kakaiba at hindi normal sa panlasa ng tao. So, meron po akong nakilala na gumagawa ng purong aligi na Wow. crab paste. So, sinimulan po namin to pandemic. Okay. Pandemic po kasi 'di ba pandemic po madaming restriction pagdating sa pagkain. Yes po. So, sinimulan po namin to. Then, sinunod po namin, Mami, yung kape, Wow. yung Rosie Bell's coffee. Ito po ay galing ng Cordillera Wow, province. malaya. So, Malayo. nakakatulong din po tayo sa mga farmers ng Yes. Cordillera dito. Then, meron po tong advocacy sa likod Okay. na sinasabi po Okay. is, ito po yung awareness ng Down syndrome na, Yeah. basahin ko lang po, Mami Ray, Sige, ha? sige, go po. Sabi po dito, every cup of our coffee is inspired by the joy and resilience of our daughter who has trisomy 21. By sharing our passion, we celebrate their unique journey and help raise awareness for those with Down syndrome. Thank you for supporting our dream, brewed with love and purpose. Thank you for being part of Rosie Bell's journey. Okay, sobrang ganda pala. Mami, itong coffee, ano lang siya? One flavor. Iba-ibang flavor po to, madami tong variant. Sa isang pack? Hindi po, isang pack, isang flavor lang. Okay. Ano Opo. po mga flavor ng kape? Meron pong barako, macadamia, hazelnut, Wow. vanilla, iba-iba po siya. Tapos, pwedeng i-customize yung logo nito. Yan. So, meron po kaming kino-customize na mga logo na pinamimigay din po namin sa mga pag nagvi-visit kami. Okay. Instead of giving something else, ito na po Yeah. yung binibigay namin Okay. para may advocacy. Then, meron po kaming latest, Mami Ray. Yes po. Ito po yung tea. Okay. So, flavored green tea, kami po ang nagmi-mix na nito. Nung Okay. flavored green tea, then kami na po ang nagpapak. So, okay. para po lahat, kasi sabi namin yung crab paste is a cholesterol, so may pambawi ng cholesterol, Ay, di oo ba? nga. Ang green tea. Combination niya na pero itong crab paste, Mami, one flavor lang siya. Original and spicy siya, ma'am. Okay. Yung Opo. spicy ba kaya ng mga, kasi yung mga ibang tao, gusto nila ng spicy, pero kick lang. Ay, opo, sobrang ganun spicy. lang siya, Mami. Kick Ah. lang talaga siya. Oo, Hindi siya sakto sa panlasa Okay. at masarap. But I have to, to clear. I'm just doing this business on the side. Ibig sabihin po, pag may gagayin to holiday, magsa-Semana Santa, so online lang po. Opo. Then, sa mga relatives ko and friends na nagpa-plug, na nagpo-post, Yeah. then po every Christmas, holidays lang po. But hindi po ito ang primary na ginagawa ko pag may trabaho po ako. Okay. Pero kunyari, Mommy, like for example, ngayon nakita na nila to, and then they wanted to resell. Pwede Opo. naman. Pwede po, Mami. Pwede. Okay. Ngayon po, kaya may product ako, Mami, kasi nag-bazaar last time yung Philippine Marine Corps Spouses Association. Oo. Sinama po nila kami. So, sabi ko, nag-order ako ng product for the bazaar. And timing, Mami, na in-interview mo ko. So, pinlag na rin po namin. Yeah. And then, so, sumasali-sali ka din sa mga different bazaar. Hindi po. Sa loob lang po ng organization sa namin. camp lang, o Opo, parang sa ganun. camp lang po. Kasi hindi ko po kaya talagang lumabas Yes, dahil sa trabaho po talaga. Pero Mami, nakita ko to, sorry ha, kaping-kapi talaga ako eh. Isang Benguet blend at merong Kalinga blend. Opo. So, magkaiba. Yes, magkaiba yan, Mami. Magkaiba. So, tig-isa kami dyan ni Peter mamaya. Oo. Diba? Eto yan, no? Kasi eto yung Benguet blend. Diba? Ako nakatikim na ako ng Kalinga eh. So, anong pinagkaiba nila? Yung aroma. Oo. Yes. Yes, the aroma, Oo, the no? aroma itself. Yeah, okay. Sige, yan. Mamaya po, sasabihin namin sa iyo where you can PM si Mommy Beng for you kung gusto nyo siyang i-resell or to buy. Eto po yan.
Sige. Ay, pwede rin siyang i-repack by 3. So, if you want to make a gift, Opo. Repack by 5. by 5. Opo, by 5. So, ayan. Sobrang ganda Then po. may single din po. May single. Mm. So, itong tea, parang ito dito. Ayan. Ito. Yan. So, ayan. So, ito yung mga product ni Mami Beng. Before tayo mag-continue pa, meron Ma'am, pang... product ni Rosie Bell. Ay, Rosie Bell. Mm-mm. Hindi ni Mami Beng. Ni Rosie Bell po. Correct me. Ito, magbasa ulit tayo ng mga comment section. As a mom of a kid po, do you still apply traditional Asian way of raising a kid or hybrid na po na traditional and gentle parenting? Coming from kay Lara, kay Opo. Maxine. Actually, nandun pa rin po ako, mami, sa traditional. Na pag nagkamali, pinapagalitan, pinapalo sa kamay, Yes. pinapalo sa puwet. Mm-mm. Opo. Then after that, in-explain ko bakit. Okay. I know na actually alam ko po na kung maintindihan niya ako o hindi, at alam ko na hindi talaga because of her situation. But luckily po, naiintindihan po ako ng anak ko na pag sinabi kong, Rosibel, do not do that again. Sabihin niya sa akin, yes, mami. Opo, mami. Sorry, mami. So, yun po. Kaya nakakatuwa na even they have these special needs, they do understand us. Ikaw ang nagugulat kasi bakit ako naiintindihan ng anak ko? Totoo yan, Mami Diba? Ray. Opo. Akala natin, kasi minsan ang nanay pa yung nagugulat kasi akala natin na ina-underestimate natin yung ability nila to understand, but nagugulat ka na mas naiintindihan nila tayo. Opo. Yan. Totoo. So meron din sabi si Direk Rodel, bilang isang ina na nasa government service, ano ang advantage and disadvantage na merong compared sa isang civil employee? Civilian employee. Civilian employee. Okay. Siguro po yung advantage ko ngayon is because I am the head of the office. So, mas meron akong privileges to do things the right way na maging maayos at mapabuti yung anak ko po. Yun siguro yung yung advantage ko. So, yung difference is halos wala naman po kasi bakit? We welcome naman kahit yung mga anak ng mga sundalo namin, pati ng mga civilian employee namin, welcome namin yan sa organization pag dinala po nila yan Yes. to socialize. Yeah. And actually ako, sa shop ko po, sa office ko, ini-encourage ko na dalhin nila yung anak nila pag bakasyon for the kids to understand ano yung nature ng work ng parents nila. Mommy, do you think, kasi tinanong din na yan ni Derek, do you think, since you're in the service, do you think this is gonna be advantage for other people, sa ating mga kababayan, na lalo maintindihan ang condition nila Rosie Bell? Opo. Siguro po para sa akin mas advantage po na nasa government ako. Bakit? Kasi mas napopost ko yung inclusivity niya, yung inclusion ng spectrum niya. Opo. So, mas may voice ako to speak and be heard. Yeah. Opo, compared sa ibang tao na nahihiyang magsalita. Oo. Opo. Yun, speaking of nahihiya, anong maa-advise mo? Ngayon pa lang, magtatanong na ako. Ano ang mag-a-advise mo sa mga parents or sa mothers na nakita nila, ay, eto na yung kondisyon ng anak ko eh. Ano yung may a-advise mo sa kanila? Unang-una po, sa lahat po ng ina na may anak na with special needs, unang-una po yung anak natin, blessing yan. Ibinigay po yan sa atin ng Diyos dahil alam niya po na kaya natin yan, unang-una. Pangalawa po, acceptance. We have to accept kung ano po yung binigay sa atin ng Diyos. Kasi po, hindi po madali na maging ina, actually, kahit po sa normal na bata. Pero po, yung paraan ng pagpapalaki natin sa anak natin na with special needs, ay humuhubog po tayo ng isang tao dito at isang bata na magiging future din po ng paglumaki sila kung ano yung gusto nating maging
yung kalabasan nila po, maging mabuting mamamayan ng Pilipinas, or maging mabuting bata po at makapagtrabaho po. So, wag po tayong mahiya o wag po tayong mag-alanganin na alagaan po sila at bigyan ng buong pagmamahal kasi yun po yung kailangan nila, pagmamahal at pangunawa. Oo, tama. Mami Beng, dumating na ba sa puntos na, kasi you're in the service, alam namin you're a strong woman, you're a strong person. Pero dumating na ba din sa puntos ng life mo minsan na parang minsan iniisip mo, sana hindi na lang ako ganito katapang? Opo. Yes, dumating po sa punto ko na lalo na pag anak natin ang pinag-uusapan or pag anak ko po ang pinag-uusapan na even though I'm wearing my uniform right now, but remember, I'm still a mother. Yeah. So, sabi ko nga po sa mga talks ko, Mami Ray, na pag anak po ang pinag-uusapan, wala po tayong ibang dahilan or wala po tayong, ano ba yung, may word akong sinabi, wala po tayong pag-uusapan Ng katapangan? yes, ng katapangan or kahit na ano kasi po yung pagiging nanay po yung pinakamahalagang bagay. Yan. Parang may pumapalakpak sa comment section. May nakita akong pumapalakpak sa comment section. At sabi nga po ni Ed Erwin, "Hi, Ma'am Beng," sabi ni Erwin. And then, maraming salamat, Lara, for giving us 10 stars. Happy Women's Day. Tapos, ayan, pumapalakpak po ang aking anak. At parang nag-a-agree siya, si Gail, sa sinasabi mo, Mami Beng. And then sabi po ni Erwin, "I'm proud of you, Ma'am Beng." Ayan. So, ang hirap no, na minsan, iniisip mo na lang, akala nila lagi kang matapang, akala nila wala ka ng soft spot. Pero, ang kahinaan mo, si Rosabel. Opo. Totoo po yan. Yan, di ba? Hindi ko man dapat ina-admit to sa inyong lahat sa public. Pero totoo po yun. Ang pinaka-greatest weakness ko po is yung anak ko. And siya din po yung pinaka-greatest strength ko sa buhay. Mami, what's your wish for Rosabel? Ang hindi po wish, Mami ang Mami Dream. Ray. Ang panalangin ko Anong actually. panalangin mo para sa Ang panalangin ko po kay Rosabel is lumaki po siya ng independent. Kasi po, pag kinukumpute po namin mag-asawa yung edad namin sa anak namin, sabi namin na lumaki siya ng independent at matuto siyang mamuhay ng sarili niya dahil alam po namin darating yung panahon, Mami, na hindi na po namin siya makakasama. Yeah. Opo. Yun yung fear. Yun yung fear ng mga parents or mother na with special kids We wanted our kids to be independent. Yes. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan natin sila makakasama. Totoo po yun. Like us, we're not getting younger, di ba, yes. Mami Beng, di ba? Ay, Mami, ikaw, lagi kang nasa camp. Opo. Di ba? Tapos lagi kang nasa camp, tapos you're always, sabi mo nga, nasa office, bihira ka nasa bahay Opo. Di ba? Tapos pag alis mo ng bahay, balik mo, gabi na. Pero, pag nasa bahay ka at tatanungin kita, kung party ka ng bahay mo, anong part ka ng bahay mo? Kung magiging party po ako ng bahay namin, Yeah. gusto ko pong maging part ako ng foundation. Bakit? Opo. Kasi naniniwala po ako na ang pagbubuo ng isang tahanan ay binubuo ng hindi lang iisang tao, kundi dapat ng dalawa o pamilya. Yeah. Opo. Hindi lang yung hindi lang yung wall, hindi lang yung ilaw, as in buong Opo. Buong part ng foundation, opo, para ng maging bahay. strong. Opo. Mami, you're in the service, pero minsan naman, syempre, hindi ka naman laging naka-uniform, di ba? Opo. And then you're in, minsan lumalabas ka as you, and then as a mommy. Do you have time na mag-makeup? Hindi po talaga ako mahilig mag-makeup, mag-makeup. Okay. Opo. Pero kung itatanong kita, if isa kang klaseng makeup, anong klaseng makeup ka? Siguro po, yung pinakamadali at mabilis
gamitin, lipstick. Ay. Opo, kasi lipstick po, simple but may impact. Yeah. Opo, sa lahat. And it leaves lasting impression. Yeah, and can give you glow. Yes, opo. Wala ka ng blush on, wala ka na lahat, pero pag mapula ang labi mo, Oo. 'di ba? Yun na yun, pack na yun. Lipstick Oo. na. Okay. Tapos, Mommy, I know you're an entrepreneur, and then you're in the service to serve us, and then to save us and protect us, the Filipino. And then you're a mom. Sa dinami-dami na niyang nandyan, nasaan ka na ngayon sa parte ng buhay mo? Siguro po nasa parte ako ng buhay ko ngayon na keeps on growing. Yeah. And accepting what God has given me. So yung nagkaroon na po ako ng ng purpose in life. Yeah. Because of my daughter Rosibel. Mm-mm. So natutunan ko po na mag-let go ng mga bagay na hindi natin control. Yes. And antayin yung mga bagay na magaganda na ibibigay ng Diyos Yun. sa atin. Opo. Ano yung sabi mo, antayin yung mga bagay na ibibigay sa'yo. Ano yung na-excite ka for Rosabel? Yung niya po, yung every growth niya, Yeah. na-excite ako. Every time na meron siyang matututunan, yun po, nagugulat kami. Yun yung mga excitement ko ngayon sa kanya na ngayon masyado na siyang talkative. Minsan nagsasabi na siya, Mommy, wait. Yeah. I'm sleeping. Mm. So yun yung mga unexpected Yeah. na growth niya po. Yeah. That what makes us excited more of her. Oh, Opo. every day, no? Yes, oo. Ilan taon na siya ulit? 6 years old. 6 years old. Sa 6 years old niya, ano yung unforgettable mo na until now na pag menan ko, alam mo si Rosabel guys, ganito eh. Isang bagay na hindi mo makalimutan sa kanya. Yung pagiging sweet niya talaga, Mami. Na pag sinabi ko sa kanya na I love you, Rosibel, ang sabi niya sa akin, I love you so much, Mami. Napakasarap pakinggan, Yes, no? opo. Tapos pag may kasalanan siya, sabi ko, what will you say, Rosibel? I'm sorry, Mami. Oh, so sweet. Yes. Yan. Tapos, eto, may nakita ulit ako. May question si Direk. Sa ilang tao na nasa government service, kayo ay may naging experience na ba kayo na nasabi nyo na sa sarili nyo na sana hindi ito nangyari? Wala po, Sir Rodel. Kasi I don't dwell on parang regrets. Yeah. Hindi ko po siya nilalagay sa vocabulary ko talaga na parang sana hindi to nangyari or sana parang wala akong Rosibel, parang ganon. Yeah. Nako, hindi po talaga. Yan po yung napakalaking factor na ipinagpapasalamat ko, yung nagkaroon ako ng Rosibel. Yes. Opo. No, So wala po akong ganong pangyayari, sir. Yeah, meron pa isang tanong si Direk. Sa mga taong nasa serbisyo na tulad nyo, ano ang nagpapataas ng inyong moral? Being a mother, Hindi, sa serbisyo. Sa service na po? Oo. yung nagpapataas po ng moral namin, syempre po, unang-una, yung support sa amin ng mga superiors namin sa mga trabaho na ginagawa po namin. Kasi hindi naman po talaga madali. Kasi po 24/7 kami. Yeah. Yung bigyan lang po kami ng pagkakataon na makapiling yung pamilya namin during special occasion. Yung pagpapaalam po namin, Mami Ray. Yeah. Yan, napakalaking bagay po yan na makapagpataas po ng moral namin. Siyempre, aside po sa mga increase Yeah. in everything, di ba, Yes. yung monetary. Pero po, yan po yung talaga yung morally. Yung napapayagan po kaming umuwi sa mga okasyon, Yeah. to spend time with family, to join them and be with them po. Yun po. Mami, speaking of yung napapayagan kayo, meron na bang isang insidente sa buhay mo na may call of duty, pero may call of Rosabel din? Meron na rin, Mami, actually. Paano mo na-handle? Opo. Sinama ko si Rosibel sa office. Ano ba, kunyari may sakit, sinama mo? Parang, kunyari call of Rosabel na dapat
you have to stay with her kasi may sakit siya. Tapos nagkaroon ng call of duty din. Yun yung sabihin ko na parang sa ngayon wala pang nangyayaring ganun, Mami. Kasi ang nakakatawa lang, Mami, pag ako yung may sakit o masama yung pakiramdam ko, Yeah. hindi ako nag-absent. Oh. Pero pag si Rosibel po ang nagkasakit, dun lang ako nagpapaalam sa superior ko na, sir, na ospital si Rosibel, sir, ipapacheck up si Rosibel. Okay. Opo. Mm-mm. Pero pag ako na perse talaga, hindi. Kasi, Kaya. kasi nililive ko para sa kanya. Oo. Yung para sa akin na. And luckily, hindi pa ako dumating sa punto na na-hospital siya at may kailangan sa opisina. Kasi po, very considered, ano po talaga, mataas po talaga ang consideration ng mga superiors namin pagdating sa pamilya talaga. Yun lang yung isang pinagpapasalamat ko po Oh, talaga. which is nice, eh, no? Mm-mm. Kasi ang hirap, eh, no? Hindi mo na alam, eh, if the call of service or sa call ng anak mo, which is, Opo. ang swerte-swerte mo dyan, Mami. Opo. Tsaka ang nagkakataon, Mami, edad ko lang kasi yung ospital namin, may ospital kami sa loob ng kampo. Opo, kaya pag nasa ospital siya at kailangan po ako sa trabaho ko, nakakaalis ako kasi within the vicinity lang. Opo. So, yun ang swerte, diba? Yun po ang maganda sa Mm-mm. government, Mm-mm. particularly po sa sector ng military. Oo, which is very, very nice. Tapos, Mami Beng, tanungin kita, kasi ang dami mo nang pinagdaanan, eh, diba? And then, nasa service ka. Ano naging mantra mo sa buhay mo? Yung isa po sa naging mantra ko talaga na hindi ko binibitawan is lagi mong tignan yung magandang bagay sa ibang tao. Kasi naniniwala po ko, kindness repays kindness. Yun po talaga. So, sa lahat ng ginagawa ko po, lagi kong tinitignan yung magagandang nagawa nila before I judge them or I really don't judge them. Yeah. Titignan ko po talaga yung kung yung good qualities nila. Yes. Then, I always offer kindness sa Yes. tao talaga. Dahil naniniwala po ako na pag nagpakita ka ng kagandahang asal sa ibang tao, ibabalik din po nila sa iyo yung kagandahang asal na ipinapakita mo at tulong na binibigay mo po sa kanila. Oo nga. At laging meron nagsasabi niyan, piliin mo maging mabuting tao. Yes, totoo po yun. No? Totoo Kasi yun, sa panahon Mami ngayon, ang Ray. hirap maging mabuting tao. Yes, opo. Mahirap po Oo. talaga. Piliin mong maging mabuti at maging maayos na tao. Yeah. My last question, Mommy, since you're in the service, hindi lahat ng tao ganun kataas ang tingin sa mga taong nasa serbisyo, mas lalo sa gobyerno, 'di ba? Yun nga sabi ni Direk, paano mo tinataas yung moral mo? Paano pag growing up na si Rosabel at nakita niya nandyan ka pa din sa service, and then some of the people na ay nanay mo ganyan or may mga sinasabi against sa mga tao in the government service, paano mo i-explain kay Rosabel? Sa ngayon po, pinipilit kong magtrabaho ng mabuti at maayos. Yes. Kasi po, gusto kong dumating yung panahon na makita ng anak ko at may pagmalaki niya ako Yan. na ang nanay ko, isang sundalo, isang Marines, at nagtrabaho to ng maayos at mabuti para sa aming lahat. Yun po, yun talaga yung i-explain ko lang sa kanya na kaya po ngayon simula pa po noon actually hanggang naging mother ako, I started working hard with discipline, integrity, responsibility, and mostly accountability. Yes. Yun po. And I'm so proud of you, Mommy Beng. At ako, myself, nagpapasalamat kasi pinayagan mo kami na i-share yung buhay mo sa amin. Opo. Being in the service, being a mom, being an interpreter. Maraming salamat, Mommy Beng. Opo. And now, I'm giving you the floor to invite them kung saan namin pwede i-order itong mga products mo. Opo. And then, your last word for Rosabel and also your last word to the mommies and or the family that having kids with special needs. And gusto ko rin po palang iparating na halos lahat po kami sa hanay ng kasundaluhan ay pinipilit po na magtrabaho ng maayos para po sa inyong lahat na makatulog po kayo ng mapayapa.
Una po, for the product muna. Yeah, opo. So, sa Facebook po namin, pwede po kayong mag-PM. You can look Beng Forget Me Not. And meron pong Rosibel's Gourmet Facebook account. Pwede po kayong mag-message doon. So, nakarating na po yung product in the Philippines and abroad. So, Yeah. sa iba-ibang sangay ng Pilipinas at sa abroad po. And guaranteed po yung product na maayos. Yes po. So, ang message ko po sa... Kay Rosibel at saka sa mga family or mothers with special kids. Opo. Para po sa lahat ng kababaihan na nanay na may spectrum ang anak or with special needs po, alam ko po, hindi po madali yung pinagdadaanan nating lahat. Pero let us own our story. Let us tell our story to everyone. Let us accept our kids and i-socialize po natin sila. Huwag po natin silang itago. I-open po natin sila sa ibang tao para matanggap po sila kasi nagsisimula po ang inclusivity sa atin. Pag tayo po mismo, itinatago po natin yung anak natin na may special needs, hindi po natin sila ibig sabihin na tatanggap. Paano po sila tatanggapin ng ibang tao? So, mas mabuti po na ipakilala po natin, ipagmalaki natin sila sa lahat po ng tao at sa buong mundo. Bakit po? Kasi po yung anak natin is natatanging nila lang po yan na may kakayahan na gawin din po yung mga bagay na kaya nating gawin sa tamang patnubay lang po at tamang intervention. Message ko po kay Rosibel. Ayan na tayo. Rosibel, anak, alam mo na mahal kita. And, come here. Come, go to mommy. Yes, Rosibel is here. Yes, you say hi everyone. Oh. There, hi. Opo. So, Rosibel, look at mommy. Yan. Anak, you know how much I love you, right? Yes. Opo. And lahat gagawin ng mami para sa'yo. Lahat po gagawin ko para sa anak ko. Itatawid po namin lahat to para lang magkaroon siya ng maayos na buhay gaya ng ibang bata. Alam ko po, sasang-ayon po sa akin lahat ng magulang dyan at lahat lalo na ng mami. Maging mabuting bata ka, anak. Yes. Anong sabi ni mami sa'yo? Yes. Be gentle. Design. Be kind. And you are what? I am strong. I am kind. I am love. I am pretty. Yun. So cute! Ay, pinayak ako ni Rosabel sa kanya, Mami Beng. Pero Oo. bago tayo magsara, may nakita pa ako isang question galing sa amin, Direk Rodel. Ay, pinapalakpakan ka po ng aking anak. Ay. Miguel, pinapalakpakan Clap kayo. your hands. Yes. Sabi po ni Direk Rodel, sino ang inspirasyon mo para pumasok sa militar? Wala talaga po kung naging inspirasyon na tao. Pero po, siguro it's the passion dahil po, simula nung elementary po ako, nag-Girl Scout ako. Nung high school po ako, nag-CAT po ako. Nung college po ako, nag-ROTC po ako. So, dun pa lang po sa ladder na yon, na-develop po yung passion ko to serve much more sa government po. And particularly po, pinili ko yung field ng military. Okay. I'll just read some of the comments before I close. Sabi po ni Nanay Jane, maraming salamat po sa dedication sa bayan at sa inyong pamilya. Tapos meron pa siyang sinabi. Sinanay siya yung last Yung time. tapos sabi niya, pakitag daw yung mga nasa Hanay sa elementary school. And then, we love you, Mommy Beng, sabi ni Hernando Alma. Ayan. At tapos meron pa, hello, baby, ang cute mo, sabi ni Zina. You're so cute. You're so cute daw. What will you say?
Diba? Yeah, tapos may sinabi din si Nanay Jane. Sabi ni Nanay Jane, "You're so pretty, baby. Amazing, Mommy Beng. So cute." And sabi po ni Direk Rodel, "We are proud of you, Coronel Beng." Yeah. Maraming salamat po. Thank you. Ayan. Eto po, sabi ko nga, before ako mag-closing, we just wanna say, please be, always make it a habit every Monday, Wednesdays, and Fridays with me. I start the week, Chikahan with Mommy Ray, and then every Wednesday, a podcast for Up Top Down Low with Caleb Alvarez and Charles Dion. And of course, every Friday po with The Van, Coffee Chat with The Van. Plus, you can watch all our live in our Facebook page, Ignos Novos Artist Management, and the same with our Instagram. Plus, like, follow, and subscribe our TikTok account at ignosnovos.official. Plus, please like, follow, and subscribe also our mother channel, First Son Production, with the Facebook and Instagram First Son Production. And of course, mapapanood nyo po ang amin live, like itong ang live ko with Mommy Beng, ang aming mga upcoming shows, yung teasers namin po, plus yung aming mga way back Wednesday and feedback sa aming mga theater shows. Just go to our YouTube channel, First Son Creative. And of course, please like, follow my social media, my Facebook, Rachel Pulior, my Facebook page, Mommy Ray 3, my IG is Mommy_Ray43, my TikTok and X at Mommy Ray 3. Mommy Beng, maraming salamat. Rosie Bell, thank you for coming. You're so pretty. Mommy Beng, maraming salamat ulit for sharing us your adorable, cutable na anak na si Rosabel. And thank you for serving and protecting us. Maraming salamat. You're such a strong and wonderful woman. Sabi ko nga po sa inyo, hindi madali maging isang ina. Pero mas mahirap maging ina ng kids with special needs. Sabi nga po ni Mommy Beng, ang number one is tanggapin nyo sila agad-agad. Tanggapin nyo para ang ating lipunan, ang ibang tao matatanggap din po sila. At isa pa, wag natin sila i-treat na sobrang special. I-treat natin sila ng normal para mabuhay silang normal dito sa ating ginagalawang lipunan. Ito po ang inyong Mommy Ray na laging nagsasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Maraming salamat and happy Women's Month. Thank you very much. Maraming Bye! salamat po. Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye!